Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi matatawarang samahan ng ASEAN at Australia para mapanatili ang seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Mula po sa Melbourne, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, pasado alas 2 na nga ng hapon dito sa Melbourne at nagpapatuloy nga yung huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit dito. Sa Leaders Plenary dito sa Melbourne Convention and Exhibition Center kanina umaga, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN para matiyak na ang prinsipyo ng soberanya, integridad ng teritoryo, pagkakapantay-pantay at kalayaan ay kinikilala. Sa ganitong paraan daw, matitiyak ang seguridad, pagiging bukas at paunlad ng Indo-Pacific kung saan nasa gitna nito bilang arkitekto ang ASEAN. Umaasa si Albanese na sa pag-alis ng mga lider ng ASEAN ay magkakaroon ng malalim na pangunawa sa garantiya ng Australia sa ating rehiyon at magandang kinabukasan. Narito ang pahayag ni Prime Minister Albanese. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Sa kanyang intervention, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa tagumpay ng co-hosting ng summit ng Australia at Lao PDR. Sabi ng Pangulo, sa nakalipas na 50 taon, napatunayan ng Australia ang suporta sa ASEAN sa pagpapatuloy ng kanilang positibong papel para matiyak ang seguridad at katatagan ng Indo-Pacific region. Sa maritime cooperation, pinasalamatan ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Kaya naman patuloy nitong hinikayat ng Australia sa bilateral engagement nito at sa pamamagitan ng ASEAN ay matiyak ang kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng confidence building, preventive diplomacy at pagresolba ng sigalot sa ating rehiyon. Ukol naman sa climate change at clean energy, sinabi ng Pangulo na nangunguna ang Pilipinas pagdating sa mga bansang nakakaranas ng masamang epekto ng nagbabagong panahon, gaya ng matitinding bagyo at tumataas na level ng tubig sa dagat na patuloy na banta sa ating saribuhay o biodiversity at kalikasan, gayon din sa agrikultura, seguridad sa pagkain at kabuhayan. Iginiit ng Pangulo na dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Muli ring inulit ng Pangulo ang offer ng bansa na maging host ng Board of Loss and Damage Fund para sa benepisyo ng mga bansang apektado ng climate change. Sa Government House naman ng State of Victoria, isinasagawa ngayon ang Leaders Luncheon at Retreat. Pumirma sa guest book ang mga leader kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa nagkaroon ng pagkakataong hawakan pa ang koala bear na native animal dito sa Australia. Sa ngayon nga, Connie, ay hinihintay pa natin yung magiging pahayag ng mga leader dyan sa kanilang retreat sa Government House nga ng State of Victoria at patuloy tayong mag-aantabay sa mga pinakahuling kaganapan. At mula nga rito sa Melbourne, Australia, ako si Ian Cruz, nag-uulat para sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.